yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Vice President Inday Sara Duterte nakapili na po ng kanyang katandim sa 2028 presidential election. Ayan po sa kanyang pag-amin po kagabi sa interview sa ACMNI sa Vox Populi. Hala, sino kaya ang kanyang napili? Si Marcolita na nga ba ang kanyang katandim? Aba, alamin po natin ang mga kriteria at ang karakteristik ng gusto niyang katandim sa 2028 presidential election. Alam mo kasi si Vice President Inday Sara pinag-aagawan ng mga politiko na gustong maging pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas sa 2028. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pa-subscribe pangalawang YouTube channel ko po. Maraming salamat in advance. Alam niyo po, no? Kakaiba talaga si Vice President Inday Sara Duterte kumpara kay Tatay Digong. Pero pareho po sila may political will. Pareho po sila kamay na bakal. Magkaiba lang ang political strategy, no? So ngayon si Inday Sara, hindi po natin yan may tanggi na siya po ang pinakamalakas na contender sa pagkapangulo ngayong 2028. Hindi na nga po alam ng mga kalaban ni Inday Sara kung paano matibag at mapigilan yung kanyang pagkinang, ang kanyang mga tala. Ang mga tao ngayon ay nakatutok na po kay Vice President Inday Sara Duterte at excited na pong bumoto kay Inday Sara sa 2028 presidential election. Ay kung ngayon nangako ang eleksyon, sigurado na po panalo si Vice President Inday Sara Duterte. Walang makakatalo na kahit limasin pa ni Bangag, limasin pa ni Da Junior, lahat ng kaban ng bayan, kahit isang lap pa ang kanyang mga supporters. Sa mga inchik. Kahit magsanib pwersa pa ang lahat ng mga komunista, dilawan, pinklawan, hindi po talaga kayang tibagan si Inday Sara. Natapos na ang eleksyon sa 2028. Meron na pong napili ang mga botante, mga Pilipino na gustong pangulo. Kahit ayaw po ito ng mga bubonistang, talyanistang, tanganista ni Bangag, wala na po silang magagawa. Ngayon pa lang, nakapag-desisyon na po ang taong bayan. Wala na pong paninira laban kay Vice President Inday Sara. Paulit-ulit na po ang paninira kay Inday Sara. Pero ang resulta, nakatayo pa rin ang Pilipinas, Duterte pa rin. Kumbaga, nagdesisyon na ang lahat. Ngayon, ang pinag-uusapan na lang natin, sino ba nga ba ang running mate ni Vice President Inday Sara Duterte? Ano ang kanyang kriteria para po ikaw ay mapili sa kanyang pwedeng katandim sa papalapit na po na napaka-exciting na eleksyon? Kasi, meron na naman tayong iboboto na Duterte sa pagkapangulo. Pele! Kung ang mga dilawan, pinklawan, bubonistang, tanganistang, loyalista ni Bangag, hirap na hirap sila kung sino yung kanilang pambato sa pagkapangulo, tayo naman hirap na hirap kung sino yung pambato natin sa pangalawang pangulo, kung sino yung katandem ni Inday Sara. Kasi gusto nating makasigurado na yung magiging vice presidente ay hindi kagaya sa mga Marcoses na lahing mga traidor. Kagabi nga po, nagkaroon po ng interview sa Vox Populi sa ACMNI, trending, anak ng kamuti, no? Trending na trending po si Vice President Inday Sara. Basta si Inday Sara, lalo na pag live, panigurado, trending yan. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang domestic, kundi international. Ang engagement, lahat nakatutok kay Inday Sara, mga mainstream media sa Pilipinas, mainstream media, mga media outlet, international news, nakatutok kay Inday Sara kagabi. Narito po yung katanungan na yan. Bigla kasi pong nagtanong itong si Banat Bay, no, na may napili ka na bang running mate sa 2028? Ito yung pinakamagandang tanong. Pakinggan po natin ang kasagutan ni Vice President Inday Sara. Isang political question po ito, madalas itanong ito. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Buntong hininga. Wala daw sa script eh. Wala sa interview. Kasi wala naman yan sa listahan. Questionnaire. Ayan. Wait, sandali Oo, andito ba yan? Ano, sasabihin ko na lang Kasi Okay, linawin lang natin baka sabihin, may scripted naman yung interview eh. Pag meron kasing interview sa mga malalaking tao ang isang news outlet, meron talaga yung questionnaire na, advanced questionnaire para kasi interview yan live yan para ma-check ng naturang guest no na tinatanong mo na ito yung itatanong sa kanya at mapag-aralan yung tanong para hindi naman magkamali kung ano yung isasagot niya. Normal po yan sa isang TV news outlet pag meron pong ini-interview. Pero minsan talaga merong adlib. May pandagdag na katanungan, lalo na po pag napasarap ang conversation. Kaya normal po yan. Kaya natanong po ito ni Banat Bay. Kaya tinignan ni Inday Sara, wala to sa questionnaire. Ito, tuloy natin. tinanong niyo na Ayaw ko rin naman na... May nirecruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, huwag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Okay, tingnan mo
Si Inday Sara, meron na siyang na-recruit last year pa. So, ibig sabihin, 2025, no? Last year, may na-recruit na. Marami kasing nag-aakay, si Amy Marcos yan, hindi. Para sa akin, hindi. Kasi ang personalidad ni Amy Marcos, hindi siya yung nilalapitan. Hindi siya yung nire-recruit. Kundi siya yung nagre-recruit at siya yung nambubudol at manggagamit. Yan yung karakter ni Amy Marcos. Tao, no? Hindi naman sinabi babae, no? So, lalaki ho ito. Yung nakikita ko. So, maraming maraming spekulasyon sino nga ba? Kasi, marami pong mga personalidad ang lumulutang ngayon kung sino yung katandim ni Vice President Inday Sara. Pati nga mga dilawan, marami rin. Nagugulat ako sa isang news outlet, bilyonaryo. Ang dami pong pinagsasabi na personalidad na gustong makatandim ni Vice President Inday Sara sa pagkapangalawang Pangulo. Mamaya, pag-uusapan po natin yung mga posibleng katandim ni Inday Sara. Pero ako kasi, meron akong pinagbabasihan kung bakit si Marcolita yung nabanggit ko. May question mark yan, nakatandem ni Vice President Inday Sara. Ito po ay sigun sa statement naman ni Vice President Inday Sara sa susunod na tanong. Kasi natanong po dito si Vice President Inday Sara kung maghihiganti ba si Inday Sara pag naging Pangulo siya ng Republika ng Pilipinas sa mga nang aapi sa kanilang pamilya, lalo na po kay Tatay Digong. Kasi nga, marami pong bumabatikos na kaya pala tatakbo sa pagkapangulo dahil gusto lang maghiganti sa mga nang aapi. Alam nyo, kung ikaw anak ay ginagago ang inyong pamilya, pati ikaw ginagago, siguro, maiisip mo na talagang maghihiganti ka. No? Kailangan makaganti ako. There will be a day of reckoning. Ganun ang mangyayari. Kaya nga meron tayong tinatawag na revenge votes, no? Na makakalikom tayo ng 40 to 50 million votes. Pero yung revenge votes na yan, hindi naman po si Inday Sara ang maghihiganti, kundi ang taong bayan. Maghihiganti. Mga supporters ni Inday Sara laban dito sa mga Marcoses, mga kalyado ni Bongbong Marcos. Hindi lang sa pagbanat nila kay Tatay Digong, na ngayon ginigipit na api, kay Pastor Kibuloy, kay Inday Sara, kundi sa lahat ng mga Pilipinong ninakawan ng gobyernong Marcos. Flood control, 2 trillion pesos, bilyon-bilyonis na pangurakot, kickbacks, na hanggang ngayon walang napaparusahan. Mayroong naparusahan, si Budots, nagiging sacrificial lang. Pero ang tinitingnan po kasi natin na dapat makulong, itong mga Marcoses, kasama itong si Remulla. O kasama Remulla Brothers, at kasama itong Romualdez. Ardan kasi anak na kamote yung Romualdez. Ito, pakinggan natin po yung tanong na ito, kung magiganti ba si Inday Sara. Narito po. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, magagantihan lang. Kayo po ba isang maging presidente na mag-unify sa ating bansa? Magiging vengeful. Oo. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Paghihiganti. Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang katakot-takot na banat, hindi lang ito basta criticism, ito ay black propaganda, gaya po ng naranasan ngayon ni Vice President Inday Sara. Binigyan lang po tayo ng halimbawa, kasi nga, mayor man si Inday Sara, nakaranas din daw siya ng mga black propaganda na ganyan din. Tuloy. Mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yung lahat. Nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yon. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago yan. Diba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon. Kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang, sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko, sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung makita nyo sa Office of the Vice President. Pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Okay, ito, mga dilawan, pinklawan, narito, makinig kayo Kasi nga sinasabi, magiganti yan. Pero ito po kasi yung sinabi ni Inday Sara. Hindi ako nagiganti. Pero ito yung pinakamagandang halimbawa ni Inday Sara, hindi yung pagka-mayor niya, ngayon na pagka-vice presidente. Mantakin mo, yung sa Office of the Vice President pa rin pala yan, lahat yan, galit si Inday dyan, lahat dyan ay appointee ni Leni Robredo. Pasalamat kayo mga pinklawan, mga dilawan. Dahil si Vice President Inday Sara, hindi pinipersonal yung mga appointee ni Leni Robredo na ngayon unit team na nga sila ni Bangag. Gusto ko nga i-content. Mas maganda i-content si Inday Sara. Hindi pala tinanggal ni Inday Sara. No? Nandyan pa rin hanggang ngayon. Bakit hindi tinanggal? Ito tuloy. Pero hindi ko sila pinaalis. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. So sinabi ko, pabayaan nyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, nag-welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Nung ako ay umupo, wala akong, hindi ko siniraan
si dating Vice Leni President Robredo. Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Okay, may dugtong yan para sa maging Vice President Inday Sara, maging katandim. Alam mo, maganda po yung mensahe ni Inday Sara dito para mabubura yung mga haka-haka, yung mga reaksyon ng mga kritiko ni Vice President Inday Sara. Ay tika, gaganti yan kasi nga sa ginawa ng Marcoses sa pamilya ng mga Duterte, talagang maghihiganti. At least nilinaw, inalimbawa lang ni Inday Sara kasi si Leni Robredo, ano bang ginawa sa panahon ni Tatay Digong, di ba panay paninira sa mga Duterte, international pa pumupunta. Ginantihan ba ni Inday Sara? Hindi si Inday Sara gumanti. Pero the point is, mabigat na kasi yung naranasan ng mga Duterte. No? Ang mga taong bayan kasi gusto, magiganti ka tayo. Para sa mga makatikim din itong mga Marcoses sa kanilang panggigipit sa inyo. Lalo na sa korupsyon. Siyempre pinaliwanag dyan ni Inday Sara, hindi po pwede na pag ikaw tatakbo, meron kang karga na maghiganti. Kasi nga siyempre, nakakahiya naman, tumatakbo ka lang para maghiganti. Pang personal yon. Pero ito yung maganda. Para sa lahat ng maraming Pilipino. Dilawang ka man, pinklawan ka man, bubunistang tanganista ka man, nakaranas ka ng bahala, tayo. Sa panahon ni Bangag ngayon. Sabi ni Inday Sara, meron siyang na-recruit na Vice President na yan ang tratrabahuin. Yan ang magiging trabaho. Dahil si Inday Sara magiging busy sa kanyang plataforma. O ito, pakinggan natin. Hindi ko, wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Ako! Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. Naging pala ko doon Mukhang may clue tayo. Okay, ang nire-recruit niyang, dito na tayo, papasok na tayo, para sa mga gustong malaman kung sino ba talaga ang katandem ni Vice President Inday Sara. So ito yung karakter, di ba, ng isang katandem ni Inday Sara. Kung pagbabasihan natin, yung sinabi ni Inday Sara, yung nire-recruit ko, ay ang trabaho niya ay magpapanagot sa lahat ng mga lumabag sa ating bayan, sa ligang batas, sa pangungurakot. So ibig sabihin, ito ang magpapakulong. So ang pinag-usapan dyan ay batas. Kasi paano may pakulong yung mga kurakot sa gobyerno, yung mga lumalabag sa batas, yung mga abusado sa gobyerno sa panahon ni Bangag, kung wala kang alam sa batas. So unang-una sa nakikita ko po, sa ni-recruit ni Inday Sara, ang kanyang karakter ay may alam sa batas. Pag sinasabi mong may alam sa batas, abogado po ito. Ako naniniwala ako dyan, attorney po ito. Kasi paano ka magsasampa ng mga kaso? Paano mapapanagot yan? Kung wala kang alam sa batas. So sa akin lang pagiging abogado, yung isang qualification ni Inday Sara. Pangalawa, gigirahin niya yung mga kurakot. Kagaya ni Bangag, Romualdez, mga Remulla. So kailangan matapang ka. Kailangan porsigido ka, consistent ka sa pinaglalaban ka. Hindi ka nagpapatalo at handang-handa ka makipagbardagulan. Yan ang nakikita natin dito. Baga hindi ka umuurong, hindi ka umatras. Na kahit pinagtutulungan ka, ay lumalaban ka pa rin. Hindi ka tumatahimik, hindi ka pang grandstanding. Namrensipyo ka. Yung dalawang karakter na rin yun yung mabigat na. So hindi babae ito. So ligtas na tayo kay manggagamit. Ay may Marcos, pikat. Abogado, matapang. Sino bang naisip ninyo? Yung naisip ko ba, yun din yung naisip ninyo? Yung dalawang karakter kasi na yan, pasensya na po sa mga gusto sa mga ibang mga kandidato. Pero ito po kasi yung nakikita ko. Nababasa ko, narinig ko sa sinabi ni Inday Sara. May alam sa batas at matapang. Ang nakikita ko po dito si Senador Rodante Marcolita. Yan ang nakikita ko po. Tingnan mo naman, pagdating sa batas, alam na alam. Galit sa mga kurakot. Nung nasa Kongreso si Senador Marcolita, hindi niya iniwan yung kanyang prinsipyo na pagtatanggol kay Vice President Inday Sara. Kahit sulo siya sa Kongreso at pinagtutulungan siya ng mga buhaya, mga liporos ni Tambaloslos. Di ba laging may komosyon because of Marcolita? Dahil sa kanyang katapangan. Dahil sa kanyang prinsipyo. At 100% may alam sa batas. So yung mga nililink kay Vice President Inday Sara ngayon, na Vice Presidente, ang dalawa po na kakampi natin dyan ay abogado. Si Senador Rodante Marcolita at Senador Alan Peter Cayetano. So yung tinutukoy ni Inday Sara dito,
na karakter ang tumatama po dito ay si Marcolita at si Alan Peter Cayetano. Kasi ang trabaho daw, binibigyan kita ng task eh. Ito yung trabaho mo. Magpakulong lahat ng mga kurakot. Kasi ako busy ako sa kung ano yung ikaganda ng ating ekonomiya. Napakaganda ho. No? Hindi lang basta-basta spare tire. Yung Vice Presidente ni Inday Sara. Talagang may goal. Ang goal ay bulisin, ipakulong yung mga kurakot. Kasi nga ngayon tangan na tangan pa rin ni Inday Sara ang political brand ng Tatay Digong na kamay na bakal. Na dapat yung kanyang Vice Presidente ganun din, kamay din na bakal, may alam din sa batas. Pakinggan din natin si Vice President Inday Sara. Dugtong lang ng konti. Ngayon, issue yung korupsyon. Alam naman natin yan, kaliwat kanan ng korupsyon. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayo maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una, ano talaga yan yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan Correct. kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. One click lang. Ikaw may ginawa na pangmurakot, malis ka na dyan. Correct. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat, pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan. Ito yung ginawa ni former President Duterte yung naging presidente siya. Ito yung namanan ni Inday. Mabilis yung turnover. Wala nang sinasabi-sabi pa, wala nang imbestiga. Tanggal ka na. Kunting singaw lang, tanggal ka na. Kasi ako may kaibigan ako dun sa DPWH that time Asik Damay lang siya. Sumingaw lang, tanggal agad. Ganun si Tatay Digong. Tama yung ginawa ni Vice President Inday Sara. Pero ito, bibigyan natin ng benefit of the doubt yung katandem ni Vice President Inday Sara. Meron kasing news outlet na naglabas ng mga pangalan na posibleng katandem ni Inday Sara at nalilink. Din nagulat ako, napakadami pala. Ito, pakinggan po natin. Kasi nga, ang sa akin po, ay nakikita ko si Marcolita. Pero bago yun. Para madudugtong lang natin ito kay Marcolita. Pagkatapos si Vice President Inday Sara mag-announce, natatakbo siya sa pagkapangulo, ito po yung nangyayari. Tandaan niyo po yung Vice President ni Inday Sara na tinutukoy niya, ay nare-recruit na niya last year. Ito po yung nangyayari. Panoorin po natin. Ayan. Si Marcolita po, pumunta agad ng Davao City Hall. Ayan, Davao po yan. Ayan, Davao City yan. Kayo na po ang humusga. At pag naalala po natin, 2025, midterm election, na-request talaga yan ni Tatay Digong na iboto si Marcolita. Ito, for benefit of the doubt, para baka sabihin ng mga ibang gusto nilang maging Vice Presidente ni Inday Sara, bias tayo. Narito po yung mga pangalan na naglilink kay Inday Sara ngayon na magiging running mate. Pakinpanoorin po natin. Maraming pangalan na ang lumutang na posibleng maging running mate ni VP Sara sa 2028 elections. Pero sino kaya sa kanila ang papasa sa criteria ng isang vice presidential candidate para maipanalo ang isang tambalan? Para kay political strategist Malu Tiquia, mahalagang tingnan ang geographical origin kung may maiaambag na boto ang katambal mula sa baluarte o pinagmulang lugar. Mainam din na may maturity at experience sa pamamahala, mapa-executive man o legislative, plus din ang international experience. Mas mainam anya na mas may edad kay VP Sara na 47 years old lang. Makatulong din ang recency dahil mas may recall sa botante ang mga katatakbo lang sa nagdaang halalan. Okay din na may hatak sa Gen Z na higit 60% ng mga botante. At pinakamahalaga, may totoong rapport ba o nagkakasundo ang magkatambal? Isang hindi masyadong tinitingnan, pero yan ang napakahalaga kasi pag nagkaroon ng gitgitan, alitan, napaka-importante na kayo'y magkaibigan, kayo nagkapalagayan ng loob. Yung nakita natin noong 2022, mas may rapport siya dun sa kapatid at yung kapatid ang nagdala kay Mr. Marcos sa kanya. So, ang nangyari nung nawala ang kapatid sa eksena, nawala na siya na kaalyado para dumiretso sa Pangulo. So kailangan talaga yung running mate ni Inday Sara, meron talagang personal na relasyon si Inday Sara. Merong hugot ba? So nakikita ko po dito, sabi, kailangan daw naaraang eleksyon, kakatapos lang para may recall sa mga botante. Nako, Marcolita na to talaga. Kung ito ang mga batayan ng pagpipilian ni VP Sara, sino ang papasa? Kung si Senador Amy Marcos, pasok sa geographical advantage. Dahil galing norte, makakatulong siyang makadagdag sa bentahe ni VP Sara sa Visayas at Mindanao, kung saan siya nananatiling malakas at popular. Base sa pinakahuling mga survey, may experience na rin bilang gobernadora at mambabatas. May international experience din bilang dating chair ng Senate Foreign Relations Committee. May Okay, teka lang. Pag tinignan natin, so tatlong pumasok dyan kay Mangga. Kung yung sinasabi ni Malu Tiquia, geographical origin. Pero hindi rin ako naniniwala na may solid north. Sabi ko nga sa inyo, kaunting porsyento lang yung ambag ni Amy Marcos dyan. Majority yun, tumatama. No? Genuine report. Ako sa akin, marami na pong galit dito sa mga Marcos. Pag tinignan natin sa mga sinasabi ni Inday Sara, malayo si Amy Marcos dito. Tuloy. rapport kay VP Sara. Pero question mark, kung makakahatak siya ng Gen Z voters, lalo't number 12 lang siya sa nagdaang Senate race. Correct, malayo. Bagahe rin ang pagiging Marcos niya.
Tama dyan, tama. Sige, tuloy natin, Mama Lutikia. Masyadong patriarkal ang ating lipunan eh. Merong mga nagsasabi, so kailangan na i-measure yan, lalo na sa mga kalalakihan, kasi these are two very strong individuals. Pero pag pinagsama mo, para silang yin and yang. Sa tingin ko, nandun yung chemistry. Pero apart from handa na ba ang Pilipinas sa dalawang babae, handa na ba ang Pilipinas na ang Marcos maibalik uli sa national? Yan. Si Senador Dante Marcoleta Ito na, mula Marcoleta. Tarlac o Central Luzon, kaya pasok sa geography. Check din pagdating sa experience bilang veterano sa Kongreso. Ganon din ang impressive showing niya sa 2025 Senate race kung saan nag-number 6 siya. Ang kagandahan kay Marcoleta, isang Batikan na lawyer, may connection sa politika dahil ang tagal niya as party list sa House of Representatives and as a neophyte senator in the 20th Congress. Ang malaking plus sa kanya ay iglesia. So yung discipline ng pagboto na andon, meron kang sariling grupo mo na kahit anong mangyari na andyan at tutulong. Masipag, medyo may edad na, pero it could give the ticket the balance and the stability that is needed. Si Senator Robin Padilla galing Luzon. For Trages, no, na tayo balahibo ko kay Marcoleta. Ito wala pong bias eh. Kasi ang tinitingnan natin, yung kakasabi lang ni Inday Sara kagabi. Pero itong qualification criteria ni Senador Marcoleta, nakacheck lahat. Batay tayo dyan. Ano yun, Idol Robin? Kaya para kay Tikia, makakaambag siya ng botante sa labas ng Visayas at Mindanao. Popular at nag-number 1 sa 2022 senatorial elections. May rapport din kay VP Sara bilang known Duterte supporter. Pero question mark din kung makakuha niya ang Gen Z voters na second time na boboto sa 2028. Si Senador Bongo, galing Davao, gaya ng bise. Kaya wala na anyang masyadong ambag pagdating sa geography. Impressive ang kanyang performance sa 2025 Senate race kung saan siya ang nag-number 1. Ito yung sa mga ako, Bungo supporter man ako. Yan talaga, kaya hindi ako mabigat na nagtutulak kay Senator Bungo. Dahil matatalo tayo sa tinatawag na geographical origin eh. Doon tayo papatayin eh. At baka hindi manalo at baka mabigat pa para sa kay Vice President Inday Sara Duterte. So ang kailangan talaga natin yung merong geographical origin na makakatulong ng mas malaki para hindi mabigatan si Inday Sara. Para hindi ko naman sinabi pabigat si Kuya Bungo, pero ang mangyayari kasi yung geographical origin, same din yung origin ni Inday Sara. So wala na masyadong ambag. So ang kailangan talaga natin, kasi ang butante ni Kuya Bungo at butante ni Inday Sara, isa lang yan eh, pareho lang Duterte supporters. So kailangan talaga natin ng Vice Presidente na makikita mo na mas malaki ang ambag. Tuloy. Ang problema, may ugong-ugong na hindi sila magkasundo ni VP Sara. Noon yun, meron ngayong issue na hindi sila magkasundo ni Inday Sara. Pero ngayon, I think nalinis na po yan. Tuloy natin. Sa local chief executives, nilutang ang mga pangalan. Nagulat ako kay Quezon City Belmonte, Mayor oh. Joy Belmonte at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magalong. Tingin ni Tikia, pareho silang makakaambag ng boto mula Luzon. Parehong may malalim na experience sa pamamahala at mga tagapagtaguyod ng Mayors for Good Governance. Sister city din ng Davao ang Quezon City, kaya may history na ng ugnayan ang mga opisyal ng dalawang lugar. Ito, nagulat ako dito kay Belmonte, no? Nasali dyan, oh. Nakacheck pa naman lahat, anak ng gamote. Siyempre, Joy Belmonte, Quezon City. Maturity, experience, ayan, performance. Nakacheck lahat din eh. Pero ang tanong, sok ba siya sa panlasan ni Inday Sara? So, medyo malabo yan. Kasi nga si Inday Sara, ang gusto niya, abogado, siyempre lalaki, matapang. Hindi pwede sila babae pareho. Yun ang nakikita ko. Tuloy. Si Mayor Joy Belmonte ay kaibigan ni Vice Presidente. Ang problema ko lang, hindi pa natetest yun, ihahalal ba ng Pilipino ang parehong babae? Kaya nga, yun, Pero, malabo. malaki ang pinanggagalingan ni Joy Belmonte dahil Quezon City, isa yan sa pinakamalaki sa NCR. At pag tinignan mo sa political strategy, kailangan mo yan para ka manalo sa NCR. Hinog na ba si Joy Belmonte sa national? National, wala sa tingin ko pa. kung Vice Presidente, Malabo. pwedeng mahinog sa posisyon. Si Mayor Magalong, isa pa rin yan sa maraming plus. No? Baguio is Northern Luzon. Ilang taon na nilbihan sa PNP. So meron Tatay Digong din. siyang organic na grupo ng Kaso nga lang, sa Mama Lutikia, ang problema kay Magalong, dumikit sa mga Marcos, so medyo nasaktan din ang mga taga Davao dahil dun sa ICI. Kung maganda sana yung unang bungad, pero namali siya nung last lang na nagpagamit siya sa ICI. Tuloy. ang retirees or yung mga bagong sumisibol na tinitingala siya. So marami siyang controversial na desisyon na tinindigan despite of the orders of his superior. May grupo siya na yung Mayors for Good Governance. Oo, grupo yun. So technically meron ng location. Ang problema mo kay Mayor Magalong, hindi personal ang relasyon nila ni Vice President. Katulad na tinanong mo, yung rapport, napakahalaga. Mula sa kampo ng Pink at Dilaw, bagamat pasok sina former VP Lenny, Senator Rizal Tiberos at Babakino sa geography, experience, performance sa mga nagdaang halalan at suporta mula sa Gen Z, magiging hamon sa kanila ang pagpapaliwanag na kailangan gawin sa mga supporter na hindi sold sa mga Duterte.
Si Bam, bata, galing sa isang dinastiya rin, iba ang politika. Hindi ko alam kung kakayaning magkaintindihan ang Duterte at Aquino. Malabo yan. Hindi ko alam kung gugustuhin ng pamilyang Aquino. So, yan Malabo. yung mga bagay na titingnan natin. Si Lenny, meron naman sila naman ay magkaibigan nung mayor siya at siya ay congresswoman. Ang problema mo dyan, nakita naman natin nung nagsalita si Bam tungkol doon sa magkaroon ng hearing sa local courts. Talagang kinuyog ng mga kasamahan niya. Nga So, dilawan, sa tingin tinglawan. ko, bago pa pumunta sa Duterte yung dalawang pangalan na sinabi mo, siguro kailangang ma-define ng oposisyon, meaning Pinklawan, Dilawan at Makabayan Bloc, ano yung mag-unite sa atin as an alliance. Kasi kita mo, binakbakan si Bam eh. So wala pang agreement kung paano ang engagement. Asahan na sa mga susunod na survey ayon kay Tikia, masusukat ang pulso ng mga botante. Kung sino sa tingin nila ang pinakamabenta na katambal ni VP Sara. Gayon din kung sino ang malakas na ipantatapat sa kanila ng mga posibleng makakalaban. Pag tiningnan mo, ang dami palang gustong i-connect, no, magiging Vice Presidente ni Inday Sara. Pati mga Dilawan, Belmonte, nagulat ako dyan. Diba, Makino, napag-usapan natin. Lini Robredo, may tutulak na talaga dyan. Kaso si Lini Robredo, Vice Presidente, tatakbo muli pagka Vice Presidente, mukhang malabo. Siyempre, ang target niya, Presidente. Lalo na ngayon, meron na silang unit team, nililigawan na ni Bungit, itong si Lini Robredo. So, malamang, ang takbuhin talaga ni Lini Robredo, Presidente. So, ang malapit-lapit po para sa akin dito, nakatandem ni Vice President Inday Sara, sigon sa sinasabi kagabi ni Inday Sara, si Senador Marcolita. Kaya nga nilagay ko dyan. Iniisip ko kasi yung characteristic, yung kriteria. May alam sa batas, abogado. Yan ang nakikita ko, matapang. May yung report, kailangan malapit kay Inday Sara, may connection. Special si May Marcolita sa pamilyang Duterte. Pero si Senator Bato, baka hindi rin po natin, baka nakalimutan natin. Si Senator Bato, matapang din po yan. Yung kaibigan din po sila ni Vice President Inday Sara Duterte. Senator Idol Robin Padilla, ayan. Nagayag na rin po yan ng pagka-interest niya sa pagtakbo. Ito pakinggan natin. Pag-utos si Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino. Si Digong lang. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na, kumbaga, Utos. bago mapunta sa akin yan. Siyempre, uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga. Una dyan ay si Manang Amy Marcos. Ikis na yan si Jaime, Pangalawa ay Idol. Si Senator Alan Cayetano. Posible pa yan. Susunod Oh. ay si Senator Bongo. Mukhang Susunod wala na rin ay si Bongo. Senator Bato. Baka si Bato, may chance pa. Yan, Hindi po pwede na ako kagad kasi ako'y bago lang dito sa politika. Meron tayong susundan na kapag sinabi mong Duterte supporters at mga loyalist ni Duterte, meron talaga yon na sinusundan. At para sa akin, ang pinaka-senior niyan ay si Manang Aimee. Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam niyan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod. Talaga, sir. So, ganun kayo ka-obedient, sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it, sir. Yes, ma'am. Kasi kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Tingnan mo ha. Pag sinabi ni Tatay Digong, Ruben, mag-Vice Presidente ka. Naku, Vice Presidente ka talaga, Ruben. Pero, iba na nga ho yung sitwasyon ngayon dahil si Inday Sara may nakausap na. No, last year pa pala ho ito. So, walang iba ho ang... Ako, bibihira lang ako nagkakamali sa aking mga tsurya dito ha. Si Vice President Inday Sara, yung sinabi ko, alis talaga kay Bongbong Marcos to. Magburumentado si Inday Sara, nangyayari Yan ang isa sa mga basehan ko, nababasa ko si Inday. Ngayon, nagbitaw na si Inday na may napili siya last year pa lang, 2024. So wala na pong iba, ang nakikita ko. May alam sa batas, sinabi ni Inday Sara kasi magpapulong ng makurakot. At matapang, siyempre wala nang iba dyan. Malay natin, tama po tayo dito. Si Senator Rodante